Hello mga ga, ito na yung recipe ng ating 1 kilo na chicken empanada or yung 1 kilo recipe ng empanada crust. Kaya tara na at simulan na natin. At kumpletuhin na natin yung ating video para sa mga baguhan. Kaya magsimula tayo dito sa ating palaman. So dito ay meron na akong nalaga na or pinalambot na chicken breast. At ito ay malamig na para mahimay-himay natin ito ng pino. Pagkatapos ay timbangin ko ito para may ideya din kayo. So dito meron tayong 500 grams at ito din yung ating patatas ay timbangin din natin. Meron tayo dito mga 400 grams. At lutuin na yan natin. So dito sa ating kawali ay magtunaw tayo ng mga 2 tablespoon na refrigerated margarine. Pwedeng gagamit ng regular na margarine, pwede ding butter, pwede ding mantika. Isunod yung bawang at sibuyas. Yung gamit ko dito na sibuyas ay yung puti na kulay. At igisa na yung manok at patatas. At igisa lang natin ito ng mabuti. At sa pangpalasa natin, maglagay ako dito ng Knorr Cubes Chicken, Magic Sarap, Oyster Sauce, at yung soy sauce. At nasa video screen yung mga saktong sukat na mga nilagay natin dito. Pero kayo yung masusunod ha. Depende yan sa inyo. Ay tikman nyo lang. Naglagay ako dito ng black pepper. At lagyan ng tubig, pakuluan para ito'y lumambot. Lumambot yung ating manok at patatas. Pero malambot na yung manok natin, bali yung patatas na lang. At maglagay tayo dito ng harina. Ang gamit ko dito na harina ay yung cake flour. At lagyan ito ng tubig para matunaw yung ating harina. Haluin ng mabuti at ibuhos na natin dito. At maglagay ng light brown sugar at haluin lang natin ito ng mabuti. At dito nga mga ga ay medyo natabangan ako kaya nagdagdag ako dito ng soy sauce at nagdagdag din ako dito ng asin. Kaya sa mga nilagay talaga natin dito na mga seasoning ay kayo talaga yung masusunod. Baka sa akin ay matabang pa, baka sa inyo ay maalat na. So okay na yung palaman natin, itabi lang muna, palamigin, ito na yung ating pabalat. So dito gagamit tayo ng 1 kilo na all-purpose flour. Maglagay dito sa gitna ng 1 teaspoon ng asin, 1/4 cup ng light brown sugar, half tablespoon vanilla extract at 2 cups na tubig. At tunawin muna yung asin at asukal at basain na yung harina. At dito maglagay ako ng 1 and 1/2 cups na shortening at margarine. Bali pinaghalo ko lang yung margarine at saka shortening. At masahin lang natin ito. At masahin lang natin dito yan sa ating misa para mag-well combine talaga yung ating mga ingredients na yung mag-firm lang talaga yung ating dough. Hindi natin dito kailangan ng makinis. Bali ganituhin ko lang yan sa loob ng 5 minutes lang. Ang importante lang talaga dito na mag-well combine lang yung ating dough na yung mag-firm nang sa ganun ay hindi lang siya mapunit pag ito'y ating pinapalapad na. Madali lang talaga ito ga, mga 5 minutos lang kasi hindi natin dito kailangan ng makinis na dough. At ito na nga, i-rest ko muna ito ng 20 minutes lang bago ko ito putulin. At pagkalipas ng 20 minutos ay putulin ko yung ating pabalat ng nasa 40 to 42 grams lang. Pagkatapos putulin ay pigurahin ko muna yan ng pabilog. Pagkatapos kong pigurahin ng pabilog ay agad ko naman itong barilyahin ng palapad para maglagay na tayo ng palaman. At dito sa ating palaman ga ay nag-add ako dito ng boiled egg. Bali hiniwa ko lang yung ating mga nilaga na itlog. At pagkatapos ay ganituhin lang natin yan. Ito kasi yung nakasanayan ko. Pwede naman kayong gagamit dito ng empanada molder. Meron naman tayong mga empanada molder pag nahirapan kayong magganito. Pagkatapos nito ay pwede na nating lutuin agad sa mainit na mantika. At madali lang naman itong lutuin. Since na medyo malaki itong aking empanada at syempre mahal din yung mga ingredients natin dito, lalo na yung manok, yung patatas. Kaya ang pintahan ko dito is 25 pesos. At hindi ka naman dito magsisisi kasi ang sarap nga, maraming palaman at yung ating pabalat or yung ating crust at talaga namang marupok lang. Madurog lang siya talaga agad pag gagatin natin.